Mga kaibigan, may isang tanong na halos walang sumasagot. Bakit nang gumanti ang Iran at pinasabugan ng mga US military bases sa Bahrain, Kuwait at iba pang Gulf states, hindi naman gumanti ang mismong mga bansang yon laban sa Iran? Hindi ba sila galit sa Iran? Hindi ba may kakayahan silang lumaban? Ang nakakagulat, may dahilan kung bakit pinili nilang huwag magpaputok pabalik. Alam nila na kapag sila mismo ang umatake sa Iran, hindi nilang US bases ang magiging target. Maaari nang tamaan ang kanilang mga syudad, paliparan, oil fields, at ekonomiya. Sa madaling salita, ang magiging laban ng Amerika ay magiging sarili na rin nilang digmaan. Kaya ang tanong, takot ba talaga ang Gulf states? O ito ba ay isang maingat na strategy para maiwasan ang mas malaking sakuna sa Middle East? Sa video na ito, ipapaliwanag natin kung bakit pinili nilang magdepensa kaysa gumanti. At kung paano maaaring magbago ang buong balanse ng kapangyarihan sa Middle East kung nagpasya silang umatake rin sa Iran. Simulan na natin. Unang-una mga kaibigan, takot ang mga Arabo na gumanti ang Iran. Kapag pinag-uusapan natin kung bakit hindi basta sumali ang mga Gulf states sa pag-atake laban sa Iran, dahil alam ng mga Arabo na kayang gumanti ng Iran at malaki ang maaaring maging kapalit. Isipin nyo ito, ang mga bansang tulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, Qatar at Oman ay halos magkakatabi lamang sa Persian Gulf. Ibig sabihin, kung magkaroon ng direktang digmaan, hindi na kailangang lumipad ng napakalayo ang mga missile at drone ng Iran para tamaan ang kanilang mga target. Hindi lang iisang uri ng armas ang hawak ng Iran. Meron itong malawak na arsenal ng ballistic missiles, cruise missiles at drones na kayang umabot sa iba't ibang bahagi ng Gulf region. Kaya kung gagamitin ng isang Gulf state ang kanilang teritoryo bilang base para sa pag-atake, posible itong ituring ng Iran bilang lehitimong target ng kanilang pagganti. Isa pa, maraming Gulf states ang may mga base militar ng US. Kapag tinamaan ang mga base na yon, maaaring madamay ang mga paliparan, pantalan, oil facilities, power plants, at maging ang mga sibilyan. At napakalaking dagok nito sa kanilang ekonomiya. Kaya kahit may mga hindi pagkakaunawaan ng ilang Gulf states at Iran, mas pinili ng mga Arabo na maging maingat dahil alam nilang kapag sumiklab ang isang malawakang digmaan, sila ang maaaring unang makaranas ng pinsala. Sa pananaw nila, mas makabubuti ang pigilan ng paglala ng krisis kaysa maging direktang kalahok sa isang digmaang maaaring magdulot ng napakalaking pinsala sa buong rehiyon. Ikalawang dahilan kung bakit hindi basta sumasali ang mga Gulf states sa digmaan laban sa Iran ay dahil ayaw nilang ang sarili nilang mga bansa ang maging pangunahing larangan ng labanan. Kapag nagsimula ang isang direktang digmaan sa Middle East, malaki ang posibilidad na kumalat ito sa buong rehiyon. At ang unang maapektuhan, sabi ko nga kanina, ay ang mga bansang pinakamalapit sa Iran tulad ng Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, UAE at Oman. Isipin nyo ito, ang mga bansang ito ay may malalaking lungsod, international na paliparan, pantalan, oil refineries, desalination plants na nagbibigay ng inuming tubig at mahalagang infrastruktura. Kapag naging target ang mga ito, ang pang-araw-araw na buhay ng milyon-milyong sibilyan ay maaaring magulo. Bukod pa rito, maraming dayuhang manggagawa at malalaking international na kumpanya ang nakabase sa Gulf region. Kapag lumawak ang digmaan, posibleng magsimula ang malawakang paglikas ng mga dayuhan at pag-alis ng mga negosyo. Kapag nangyari yon, malaking dagok ito sa ekonomiya ng mga bansang Arabo. May isa pang dapat tandaan, kahit hindi direktang sumabak ang isang Gulf state sa labanan, sapat na ang pahintulutan itong gamitin ang kanilang himpapawid o mga base militar para maaari silang tingnan ng Iran bilang bahagi ng digmaan. Dahil dito, mas pinipili nilang maging maingat at iwasang gumawa ng hakbang na maaaring magdala ng labanan sa sarili nilang teritoryo. Kaya para sa mga Gulf states, ang pinakamahalagang layunin ay mapanatiling ligtas ang kanilang mga mamamayan at hindi maging sentro ng isang mas malaking digmaan sa Middle East. Sa pananaw nila, ang anumang desisyong magpapalapit sa kanilang bansa sa direktang labanan ay maaaring magdulot ng napakalaking pinsala na aabuti ng maraming taon bago tuluyang makabangon. Ikatlong mahalagang dahilan kung bakit hindi basta sumama ang maraming Gulf states sa US at Israel ay ang opinyon ng sarili nilang mamamayan. Alam nyo, sa maraming bansang Arabo, hindi lahat ng pananaw ng gobyerno ay kapareho ng pananaw ng publiko. Sa loob ng maraming dekada, malakas ang suporta ng maraming Arab citizens sa mga Palestinian. Dahil dito, marami rin ang may negatibong pagtingin sa Israel.
lalo na kapag may mga digmaan o krisis sa Gaza. Kaya isipin nyo ang magiging sitwasyon kung ang isang Arab government ay hayagang sasama sa Israel sa isang operasyong militar laban sa Iran. Kahit hindi pareho ang Iran at Palestine, maaaring makita ito ng maraming mamamayan bilang pakikipag-alyansa sa Israel. Maaari itong magdulot ng matinding batikos, protesta at dagdag na tensyon sa loob mismo ng kanilang bansa. May isa pang aspeto rito. Hindi rin ganap na nagtitiwala ang ilang mamamayan sa ideya na dapat makisangkot ang kanilang bansa sa isang digmaan na maaaring magdala ng panganib sa kanilang mga pamilya, ekonomiya at kabuhayan. Dahil dito, kailangang timbangin ng mga leader ng Gulf States ang dalawang bagay, ang kanilang ugnayan sa US at ang damdamin ng sarili nilang mamamayan. Kung magdidesisyon silang sumali sa digmaan nang walang malawak na suporta ng publiko, maaari itong magkaroon ng seryosong epekto sa katatagan ng kanilang pamahalaan. Kaya sa halip na direktang makilahok sa pag-atake, mas pinili ng karamihan sa mga Gulf States na manawagan ng pagpigil sa paglala ng tensyon at isulong ang diplomasya. Para sa kanila, mas mahalagang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa loob ng kanilang mga bansa kaysa madala sa isang mas malawak na digmaan sa Middle East. Ikaapat na mahalagang dahilan kung bakit hindi agad sumasama ang mga Gulf States sa anumang pag-atake laban sa Iran ay dahil mas pinipili nila ang diplomasya kaysa digmaan. Sa unang tingin, baka isipin ng marami na dahil magkalaban ng Iran at ilang bansang Arabo, dapat automatic silang kakampi ng US at Israel. Pero sa tunay na mundo ng politika, hindi ganun kasimple ang lahat. Natuto na ang mga Gulf States sa mga nangyari sa Middle East sa nakalipas na mga dekada. Nakita nila kung paano nagdulot ng napakalaking pinsala ang mga digmaan sa Iraq, Syria at Yemen. Bilyon-bilyong dolyar ang nawala. Maraming infrastruktura ang nasira at milyon-milyong taong naapektuhan. Sa halip na lumaban, mas gusto nilang panatilihin ang katatagan ng kanilang rehiyon. Sa mga nakaraang taon, nagsimula pa ngang ibalik ng ilang Gulf States ang ugnayang diplomatiko sa Iran. Halimbawa, muling nagbukas ang komunikasyon sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran matapos ang mga negosasyong pinamagitan ng China. Pero hindi ibig sabihin nito na naging magkaibigan na sila o nawala na ang lahat ng alitan. Ang ibig sabihin lamang nito ay mas gusto nilang lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng pag-uusap kaysa sa pagpapalitan ng mga missile. May isa pang praktikal na dahilan. Ang mga bansang ito ay nakapokus sa pagpapalago ng kanilang ekonomiya, turismo, pamumuhunan at mga malalaking proyekto sa infrastruktura. Kapag sumiklab ang isang malawakang digmaan, maaaring umatras ang mga dayuhang investor, bumagsak ang turismo at maantala ang kanilang mga plano sa pag-unlad. Para sa kanila, mas mahalaga ang pangmatagalang katatagan kaysa sa panandaliang tagumpay sa isang digmaan. Kaya kahit may mga seryosong issue sila sa Iran, hindi nila nakikita ang direktang pakikipaglaban bilang pinakamainam na solusyon. Ang kanilang layunin ay bawasan ang tensyon, panatilihin ang kapayapaan hanggat maaari, at tiyaking hindi magiging sentro ng panibagong digmaan ang buong Gulf region. Sa kanilang pananaw, ang diplomasya ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay isang paraan upang maprotektahan ang kanilang seguridad, ekonomiya at kinabukasan ng mga tao. Ikalimang pinakamalaking dahilan kung bakit ayaw ng mga Gulf States na makidigma laban sa Iran ay ang proteksyon sa kanilang ekonomiya. Sa totoo lang, napakalaki ng nakataya para sa kanila. Halos lahat ng mayayamang bansa sa Gulf ay umaasa sa langis at natural gas bilang pangunahing pinagkukunan ng kita. Ang kanilang mga oil field, refinery, export terminals at mga pantalan ay ilan sa pinakamahalagang infrastruktura sa buong mundo. Kapag nagkaroon ng direktang digmaan laban sa Iran, posibleng maging target ang mga pasilidad na ito ng missile at drone attacks. Kapag nangyari yon, maaaring mantala ang supply ng enerhiya sa buong mundo. Hindi rin lang langis ang usapin. Ang mga bansang tulad ng United Arab Emirates at Qatar ay mga pangunahing sentro ng kalakalan, turismo, aviation at pandaigdigang pamumuhunan. Kapag sumiklab ang malawakang digmaan, maaaring umatras ang mga investor, bumagsak ang turismo, tumaas ang insurance sa mga barko at eroplano at mabawasan ang kumpiyansa ng mga negosyo. Sa madaling salita, kahit hindi sila direktang masabugan, maaari pa rin silang makaranas ng napakalaking pagkalugi. Kaya para sa mga Gulf States, ang isang digmaan laban sa Iran ay isang napakalaking panganib sa kanilang ekonomiya. Mas pinipili nilang panatilihing ligtas ang kanilang mga negosyo, infrastruktura at mamamayan kaysa pumasok sa isang labanan na maaari magdulot ng bilyon-bilyong dolyar na pinsala at makaapekto sa buong rehiyon. At dyan nagtatapos ang ating talakayan. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Tama ba ang naging desisyon ng mga bansang Arabo
na huwag direktang sumali sa pag-atake laban sa Iran? O dapat ba silang kumampi sa US at Israel? Ibahagi niyo ang inyong opinion sa comment section. Gusto kong marinig ang inyong pananaw. Basta, manatili tayong magalang at nakabatay sa mga impormasyon at katotohanan. Kung nagustuhan niyo ang video at may bago kayong natutunan, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang ating YouTube channel. At pwede niyo ring i-follow ang Facebook page natin para mas marami pang madaling maintindihang usapan tungkol sa geopolitics, depensa at mga mahalagang balita sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod nating video.